Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang kwento sa isang mayamang binata na nagngangalang Han Donglei. 6 na taon na siyang hindi nakakalakad, pero maraming babae pa rin ang gusto siya. Sa ibang bahagi si Zhongling, kagagaling lang Shanghai kasama ang kanyang anak na nagngangalang Kele. Nakilala ng bata si Donglei na nasa TV. Sa tingin niya ay kamukha ni Donglei ang lalaki sa drawing book ng kanyang ina, na pinaniniwalaan niyang ama niya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi niya iyon ama. Nang pumunta si Zhongling upang kumuha ng inumin, pagbalik niya ay wala na ang kanyang anak. Naglalaro pala siya ng mga lobo at nakita niya si Donglei. Sinubukan siyang yakapin ng bata sa pag-aakalang siya ang kanyang ama. Nagmamadali si Donglei para sa isang meeting, ngunit hindi niya maiwan mag-isa ang bata. Kaya't sinama niya ito. Medyo alanganin ang pakiramdam ni Donglei, nakita niyang gustong-gusto siya ng bata. Matapos tingnan ang bag ng bata at makahanap ng ID card, tinawagan ng assistant ni Donglei ang ina ng bata para pumunta sa kanyang opisina. Sobrang tuwang-tuwa ang batang si Kele na nakatingin kay Donglei at tinawag siyang ama. Ngunit sinabihan ni Donglei kay Kele na itigil ang pagtawag na ama dahil hindi naman talaga siya ang ama. Dumating na si Zhongling para sunduin si Kele. Sinabi ni Kele sa kanyang ina na nakahanap na siya ng asawa para sa kanya at itinuro niya si Donglei. Noon ay nagkita na sina Zhongling at Donglei matapos maghiwalay 6 years ago. Gustong malaman ni Donglei kung kumusta si Zhongling sa nakalipas na 6 na taon. Sinisi niya ito sa pag-iwan sa kanya na sinasabing dahil paralisado siya. Pinagtawanan pa niya si Zhongling sa pagiging masaya nitong mga nakaraang taon dahil hindi na niya kailangan pang alagaan ng isang taong may kapansanan na tulad niya. Nang makita ni Zhongling si Donglei na hindi pa rin makalakad ay nalungkot siya. Tinanong kung bakit naka-wheelchair pa rin siya. Ngunit hindi nakinig si Donglei na masama pa rin ang loob sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagluhod, ngunit lalo lang nagalit si Donglei. Gusto niyang malaman kung bakit bumalik si Zhongling kasama ang isang bata. Ipinaliwanag niya na ang bata ay may sakit at nangangailangan ng paggamot sa lungsod. Tinanong ni Donglei kung sino ang tunay na ama ng bata. Ngunit mas pinili ni Zhongling na huwag magsalita na ikinagalit ni Donglei. Flashback, noong taong magkasintahan sina Donglei at Zhongling, pumunta sila sa bundok, ngunit nakulong si Zhongling sa isang bahay. Iniligtas ni Donglei si Zhongling. Ngunit habang papaalis sila ay isang malaking bato ang nahulog na nasaktan si Donglei habang pinoprotektahan niya si Zhongling. Ito ang dahilan na hindi makalakad si Donglei. Sa oras na iyon si Lin Zia, na anak ng may-ari ng hospital, nangako na gagamutin si Donglei kung iiwan siya ni Zhongling. Gumawa si Zhongling ng mahirap na desisyon na umalis, umaasang gagaling si Donglei. Nadurog ang puso ni Donglei, ngunit naniniwala si Zhongling na mas mahalaga ang gumaling si Donglei. Sa kasalukuyan dumating si Lin Zia sa opisina kung saan nandoon si Kele. Pumasok si Lin Zia sa silid ni Donglei at nagulat siya nang makitang niyakap niya si Zhongling. Nagpa siya si Donglei na huwag paalisin si Kele hanggang hindi ipinakita ni Zhongling ang birth certificate ng bata. Nakiusap si Zhongling kay Donglei na isama si Kele dahil kailangan nila pumunta sa hospital ngayon. Nang biglang pumasok ang assistant, buhat si Kele na walang malay. Sinabi ni Donglei na magmadali at dalhin si Kele sa hospital. May diabetes na si Kele mula nang ipanganak siya. Maya-maya nagpakita ang ina ni Donglei at si Lin Zia. Sinampal si Zhongling ng ina ni Donglei at inakusahan siya na ginagamit si Kele para makakuha ng pera kay Donglei. Sa pagkakataong ito ay hindi na nahimik si Zhongling. Sinabi sa kanya na huwag siyang bastyusan at ang kanyang anak. Nagmamadaling lumapit ang isang gwapong lalaki nang malaman niya ang kalagayan ni Kele. Ang lalaki ay isang artista na si Chumo. Tinanong ni Donglei si Zhongling kung si Chumo ba ang ama ni Kele. Ngunit hindi ibinunyag ni Zhongling kung sino ang tunay na ama ni Kele. Sa kabilang panig si Kele ay isang matapang na bata. Nakayanan niya ang mga insulin injection. Si Kele at Chumo ay parang magkasundo talaga. Pagkatapos ibinahagi niya ang kapanapanabik na balita kay Zhongling na libro niya ang napili para gawing pelikula at si Chumo mismo ang bibida. Masaya si Zhongling ngunit naguguluhan din dahil ang libro ay tungkol sa nakaraan nila ni Donglei. Pagkatapos ay isang lalaki ang lihim na kumuha ng mga larawan ni Chumo at Zhongling. Kinabukasan sinabi kay Donglei ng kanyang assistant ang tungkol sa background ni Chumo. Ang pangalan ni Chumo ay nagiging sikat, ngunit ang kanyang mga magulang ay isang misteryo. Hiniling ni Donglei na alamin ang koneksyon ni Zhongling kay Chumo. Sa ibang lugar ang lalaki ay palihim na nakipagkita kay Lin Zia para ibigay sa kanya ang mga litratong kinuha niya kay Chumo at Zhongling.
Kinabukasan, pumunta si Zhang Ling sa opisina para magtrabaho sa isang libro na gagawing pelikula ng kumpanya. Si Dong Lei ang magbibigay ng pondo sa gagawing pelikula. Sinabi ni Zhong Ling kay Dong Lei na nandito lang sila sa lungsod para sa paggamot ni Kele. Pagkatapos ay hiniling ni Dong Lei kay Zhong Ling na bumalik sa kanya. Ngunit nilinaw ni Zhong Ling na wala na siyang gustong gawin sa pamilyahan at dapat nilang kalimutan ang kanilang nakaraan. Naniniwala si Dong Lei na iniwan siya ni Zhong Ling dahil siya ay may kapansanan at kaya mas pinili niya ngayon isang binatang lalaki na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Si Zhong Ling ay nagalit at sinampal niya si Dong Lei, bilang tugon hinayla ni Dong Lei si Zhong Ling papunta sa kanyang kandungan. Gusto niyang malaman kung si Chumo ba ang tunay na ama ni Kele. Umiyak na lamang si Zhong Ling at hayaang na magsalita si Dong Lei na wala nang magawa, sa huli ay sinabihan niya si Zhong Ling na umalis. Sa ibang lugar si Chumo at pinag-uusapan ng kanyang manager ang tungkol sa mga chismis tungkol sa kanila ni Zhong Lei na nagiging malapit. Siya ay nag-aalala tungkol sa kung paano apektado si Zhong Ling ng mga chismis na ito. Hinanap ni Chumo si Zhong Ling at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga chismis na hinihiling niya kay Zhong Ling na huwag mag-alala. Sa ibang lugar sinadya ni Lin Zia na makipagkita kay Dong Lei para magkalat ng chismis tungkol kay Zhong Ling at Chumo. Samantala dumating si Zhong Ling sa kanyang kasalukuyang lugar. Naalala ni Chumo ang mga alaala nila 6 na taon na ang nakakaraan, na-miss din niya ang kanyang lola na nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya. Flashback na kilala ni Zhong Ling si Chumo nang iniligtas siya sa mga taong nanggugulo sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nahimatay si Zhong Ling, dinala siya ni Chumo sa hospital kung saan nalaman nilang buntis si Zhong Ling, at sa mahinang kondisyon ay inalagaan ng lola ni Chumo si Zhong Ling mula noon at iyon ang dahilan kung bakit nakilala ni Zhong Ling si Chumo. Sa kasalukuyan, si Zhong Ling nakaramdam ng hindi maganda, nang tanungin siya ng landlord tungkol sa kanyang relasyon kay Chumo. Kinabukasan pinagalitan ng assistant ni Dong Lei si Chumo dahil sa mga chismis tungkol sa pagkakaroon ng isang anak. Iminungkahi ng manager ni Chumo sa paglipat ng media at tumuon kay Zhong Ling at isang bata, habang tumanggi si Chumo na may koneksyon kay Zhong Ling at Kele. Dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Zhong Ling para sa kanyang kaligtasan. Kaya gusto ni Chumo na pigilan ang mga chismis at panatilihing ligtas si Zhong Ling. Hiniling niya kay Zhong Ling na sumama sa kanya sa isang press conference doon sasabihin nila na si Chumo ay nasa isang pelikula na isinulat ni Zhong Ling. Akala nila ay malilinawan nito ang mga chismis na nagsimula ang press conference ng maayos, ngunit pagkatapos ay pinalala ng ilang mga taga-media ang mga bagay. Isinangkot pa nila ang anak ni Zhong Ling at si Chumo ay walang nagawa. Pagkatapos si Dong Lei ay nagpakita sa press conference. Sinabi niya naglabas siya ng pera para sa gagawing pelikula at nagbanta siya nakakasuhan ng anumang media na nagkakalat ng kasinungalingan tungkol kay Chumo at Zhong Ling. Pagkatapos ng press conference ay hinabol ni Zhong Ling si Dong Lei para pasalamatan siya. Ngunit sinabi ni Dong Lei na tumulong siya para sa kapakanan ng kanyang kumpanya hindi para sa kanila. Pagkatapos ay mapaglarong hiniling niya kay Zhong Ling na itulak ang kanyang wheelchair. Sa ibang lugar lihim na nakilala ni Lin Zia si Kele sa ospital. Nagalit si Lin Zia dahil tinawag ni Kele si Dong Lei na gwapong ama. Maya-maya pumunta si Zhong Ling sa hospital at niyakap ang kanyang ina. Pinakiusapan ni Zhong Ling si Kele na makipaglaro sa mga kaibigan para makausap niya si Lin Zia. Si Zhong Ling gusto lang ng kapayapaan at nandoon lang sila para gamutin si Kele. Ngunit si Lin Zia nadala ng selos sinira ang larawan ni Kele at binyantaan si Zhong Ling sa kalusugan ni Kele. Sinabi ni Zhong Ling na pinutol na niya ang ugnayan sa pamilyang Han. Dahil sa galit na itinutok ni Zhong Ling ang mga basag na salamin sa kanya. Tinanong siya ni Zhong Ling tungkol sa insidente, 6 na taon na ang nakakaraan nang makulong siya sa isang bahay. Pinaghihinalaan niyang may mali sa pangyayaring nagpa-paralyze kay Dong Lei. Dahil sa takot inamin ni Lin Zia na 6 na taon na ang nakalilipas ay sinaktan niya si Zhong Ling para maging kanya si Dong Lei. Gumaan ang pakiramdam ni Zhong Ling nang malaman ang katotohanan. Pinili niyang huwag sabihin kay Dong Lei. Pinayuhan ni Zhong Ling si Lin Zia na ang mga krimen na iyon ay hindi may tatago magpakailanman. Sa labas ng silid sinabi ni Kele kay Dong Lei na lalabas na siya sa hospital bukas, at hiniling niya kay Dong Lei na sunduin siya. Dumating si Zhong Ling upang ibalik si Kele sa kanyang silid. Nag-aalala si Dong Lei nang makita ang sugat ni Zhong Ling sa kamay. Itinulak ni Kele ang kanyang ina sa kandungan ni Dong Lei, na hiniling na dalhin siya sakay ng wheelchair. Sa ibang lugar si Lin Zia ay halos harassing ng kanyang dating assistant, siya pala ang tumulong sa plano ni Lin Zia na saktan si Zhong Ling 6 na taon na ang nakararaan. Kinabukasan ng hapon pinayagan ng lumabas si Kele sa hospital. Gusto niyang hintayin na susunduin siya ni Dong Lei. Ngunit ipinaliwanag ni Zhong Ling na hindi niya ama si Dong Lei. Sa kanilang pag-uwi, masama ang pakikitungo sa kanila ng isang may-ari ng bahay, buti na lang dumating si Dong Lei upang tulungan siya. Dahil may nagbayad sa may-ari ng bahay upang paalisin si Zhong Ling.
Maya-maya nang isinama ng assistant ni Donglei si Kele na kunin ang sasakyan. Nagpasalamat si Zhongling kay Donglei sa pagtulong. Ginawa niya ito para protektahan si Kele kahit na baka hindi siya ang ama nito. Sinabi ni Zhongling na hindi si Chumo ang tunay na ama ni Kele. Nay na si Donglei sa pakiramdam na may itinatago si Zhongling, tulad ng 6 na taon na ang nakakaraan. Sinisi niya si Zhongling sa mga problema ni Kele sa pag-aakalang hindi niya dapat pahirapan ang buhay ng bata. Pagdating ng sasakyan ni Donglei, papaalisin na sana ni Zhongling si Kele pero gustong sumakay ni Kele dahil komportable ito. Habang nasa biyahe sinubukan ni Kele na paglapitin silang dalawa tulad ng isang pamilya. Kalaunan ay sinabihan ni Donglei si Zhongling na tumira sa kanyang pribadong apartment. Tumanggi si Zhongling, ngunit nagpumilit si Donglei dahil ayaw niyang manirahan si Kele sa isang hindi magandang lugar. Nang maglaon nagising si Kele sa apartment, gusto niyang matulog kasama sina Donglei at ang kanyang ina sa gabi. Kahit na nakaramdam ng awkward sina Donglei at Zhongling ay masaya si Zhongling. Tinulungan ni Zhongling si Donglei na uminom ng kanyang gamot. Sa umaga na naginip si Zhongling na nagising si Donglei para tulungan si Kele na gumamit ng banyo. Nang kumatok si Zhongling sa pinto ng banyo, nag-alala siya nang hindi tumugon si Donglei. Nakita niya si Donglei na walang malay doon, nakaramdam ng lungkot si Zhongling at nag-sorry. Dumating ang assistant ni Donglei para tulungan si Donglei na mahiga na may lagnat. Ipinaliwanag ng assistant na ang sakit ni Donglei ay hindi paganap na nawala mula sa nakaraang trahedya, 6 na taon na ang nakakaraan. Si Zhongling inalagaan si Donglei habang siya ay natutulog na nakonsensya sa kanyang kalagayan. Si Donglei nagising at pinakiusapan si Zhongling na huwag umalis, hinalikan niya si Zhongling ngunit biglang dumating ang assistant at si Kele. Na naging awkward ang mga bagay. Nang umagang iyon ay gusto ni Zhongling na umalis at maghanap ng bagong matitirahan, ngunit nais na manatili ni Kele. Si Donglei natuwa para dito, at sinabi na manatili si Kele hanggat gusto niya. Hiniling ng assistant kay Zhongling na alagaan niya muna si Donglei habang nagpapagaling. Habang si Kele ay masaya dahil mananatili ang kanyang ina. Hiniling ni Donglei na alagaan siya dahil nag-aalala siyang mag-isa. Sinabi ni Kele na baka hindi na siya mabuhay ng matagal, hindi siya natakot mamatay, takot siyang iwanan ang kanyang ina na mag-isa. Sa labas nakikinig pala si Zhongling at umiyak sa takot na mawala ang kanyang anak. Natutuwa si Kele na makilala si Donglei sa pag-aakalang kamukha niya ang lalaki sa drawing ng kanyang ina. Kaya tinawag niya si Donglei na kanyang ama. Sa ibang lugar ang nanay ni Donglei ay nagtaka kung bakit hindi siya umuwi. Sinabi ng assistant ni Donglei ang tunay na nangyari. Nagalit si Lin Zia at sinubukang siraan si Zhongling sa ina ni Donglei. Ngunit ang ina ni Donglei ay hindi masyadong nag-aalala na natutuwa sa isang tao na may nag-aalaga sa kanyang anak. Sinabi ng assistant na ito ang ideya ni Donglei, na si Zhongling ay manatili pagkatapos ng isang issue sa kanyang landlord. Pagkatapos ay pumunta si Lin Zia sa apartment ni Donglei at sinampal si Zhongling. Lumaban si Zhongling sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng basura. Sa loob ng apartment medyo naabala si Zhongling sa kabila ng sinabi ni Donglei sa kanya na huwag pansinin ang mga salita ni Lin Zia. Akala ni Zhongling na magkasintahan si Lin Zia at Donglei, kaya hiniling niya kay Donglei na bumalik na sa kanyang bahay. Si Donglei tila nadismaya sa pag-uugali ni Zhongling at nagpas siyang umalis. Sa ibang lugar ang ina ni Donglei ay nagpahayag ng engagement sa pagitan ni Donglei at Lin Zia. Si Lin Zia ay natuwa dahil ang kanyang pangarap na pakasalan si Donglei ay matutupad. Si Zhongling ay nabigla sa balita, samantala, si Kele ay namimiss si Donglei at lihim na tumawag sa kanya. Hiniling niya kay Donglei na bisitahin siya. Pinaalalahan na ni Kele si Donglei ng kanyang pangako na magiging ama niya. Si Chumo pagkatapos ay binisita si Kele na may dalang regalo, sinabi niya kay Zhongling na maghanda, dahil magsisimula na ang paggawa ng pelikula. Kinabukasan habang binabasa ang script ng pelikula, humingi ng tulong kay Zhongling ang lead na babae sa pagpapaliwanag ng ilang mga eksena, tinulungan ni Zhongling sa paglalarawan ng mga emosyon sa script. Nagseselos si Donglei nang makita kung gaano kalapit sina Chumo at Zhongling habang ginawa ang ilang romantic scenes. Si Donglei saka pumasok sa silid at gusto niya palitan ang male actor at nagulat ang direktor at ang iba. Si Manli ang babaeng lead na tila alam ang tungkol kay Donglei, nagsimula siyang payuhan na huwag maging mayabang. Binigyang din niya na ang pelikula ay inihanda ng gusto at nagbanta pa na actress siya kung hindi mananatili si Chumo. Si Donglei ay kailangang makinig sa payo ni Manli, at wala siyang magagawa. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Donglei si Zhongling na sumama sa kanya. Binigay niya ang isang damit at hiniling sa kanya na suotin niya ito. Si Zhongling nakaramdam ng inis dahil ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan si Donglei. Nang hindi niya alam na pinuntahan ni Donglei ang kanyang huling operasyon. Noong una ay nahiya si Zhongling na magpalit ng damit sa harap ni Donglei.
Gayunpaman dahil babae ang driver ng kotse at si Dongley mismo na nakakita na ng kanyang katawan ay sinubukan niyang manatiling relax. Sa gabing iyon ay nagkaroon ng isang birthday party para sa ina ni Dongley. Napuno ng karangyaan at pagiging eksklusibo. Tuwang-tuwa si Linzia at sabik na hinintay ang announcement ng engagement nila ni Dongley. Gayunpaman napunta ang atensyon ng lahat sa anak ni Zhongling na dumating sa party kasama si Dongley. Nagulat ang ina ni Dongley. Habang ang mga magulang ni Linzia ay tila nadismaya na tila hindi sila komportable na si Dongley ay nagdala ng isa pang babae. Si Manli na pumasok at niyaya si Zhongling na kumain sa labas. Malaki ang paghanga niya kay Zhongling at nagpahayag ng kanyang suporta para kay Zhongling at Dongley. Kalaunan ay hiniling ng mga magulang ni Linzia na makausap ng pribado si Zhongling. Gumawa sila ng ilang sarkastikong pananalita kay Zhongling, ngunit ang pag-uusap ay naipunta ni Zhongling sa surgery noon ni Dongley, 6 na taon na ang nakalipas. Tila ang mga magulang ni Linzia hindi alam ang deal sa pagitan ni Zhongling at Linzia, 6 na taon na ang nakalipas. Nang maglaon habang nagpapahinga sa labas ng party, nakita ni Zhongling si Linzia na may kausap na isang lalaki. Naalala ni Zhongling ang lalaki 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi mapalagay, tumawag si Zhongling kay Chumo para bantayan ang lalaki. Sa ibang lokasyon kasama ni Linzia ang lalaki sa isang club habang umiinom. Nadismaya siya sa lalaki na wala siyang pakialam kung mauwi pa ito sa kulungan dahil sa mga krimen na ginawa niya 6 na taon na ang nakararaan. Tiwala si Linzia na hindi pa napatunayan ang pagkakasangkot niya, kaya hindi bahagi ng kanyang isip ang takot. Nagalit ang lalaki at nagsimulang gumawa ng mga pagbabante sa kanya, nalingid sa kanilang kaalaman na si Chumo ay maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Habang si Dongley ay nagpasya na bisitahin si Kele dahil siya ay abala sa kanyang kamakailang operasyon, at pinili niyang hindi banggitin ito kay Zhongling at Kele. Nilinaw niya na ang engagement announcement ng kanyang ina ay hindi niya pakana. Si Zhongling ay tila hindi naniwala sa kanyang paliwanag at tila walang pakialam sa kanyang mga salita. Humiling siya ng tulong kay Kele para maayos ang sitwasyon. Pagkatapos ay kinuha ni Kele ang sketchbook ng kanyang ina na nagpapaliwanag na sa tuwing nakaramdam siya ng kalungkutan, ay iginuguhit niya ito. Nakita ni Dongley ang mga sketch ng kanyang mukha sa sketchbook. Pagkatapos ay tinanong niya si Zhongling tungkol sa sketch. Ngunit iba ang paliwanag ni Zhongling. Nay na si Dongley sa mga paliwanag ni Zhongling, naramdaman niyang muling hindi tapat sa kanya si Zhongling. Pagkatapos ay ipinahayag ni Dongley na magpapalipas siya ng gabi kung iisipin na mahirap na bumalik sa bahay pagkatapos ng nangyari. Makalipas ang ilang araw sa paggawa ng pelikula, nagpasya si Dongley na pahirapan si Chumo sa pamamagitan ng sadyang pagdaragdag ng mga peligrosong eksena, dahil siya rin ang producer, walang sino man ang tumanggi. Gayunpaman hindi ito angkop kay Manli na ang ugali ni Dongley na immature at nakakagamba lang. Si Monli ay pinayuhan si Chumo na gumawa ng ilang distansya sa pagitan nila ni Zhongling, dahil madalas na mali ang interpretasyon ni Dongley sa kanilang pagiging malapit. Nang maglaon ay lumapit si Zhongling kay Chumo at nalaman ang pagsisiyasat niya sa lalaki. Binalaan niya si Chumo na mag-ingat dahil baka ituloy ni Dongley ang kanyang panunukso. Sa kanilang pag-uwi ay inanyayahan ni Dongley si Zhongling na samahan siya at nangakong hindi na niya babaguhin ang script. Samantala ang nanay ni Dongley ay bumisita sa apartment ni Dongley na ikinatuwa naman ni Kele bilang isang lola. Nagtanong siya tungkol sa madalas na pagbisita ni Dongley at binigyan pa si Kele ng candy. Magtatanong pa sana siya nang dumating sina Zhongling at Dongley. Mabilis na itinago ni Kele ang candy para maiwasan ang anumang pagtatalo sa pagitan ng kanyang ina. Si Zhongling hindi natuwa sa ina ni Dongley sa kanyang pagpunta. Nang biglang bumagsak si Kele at napansin niya ang candy sa kanyang kamay.